Magandang tanghali. Ako po si Lois Siluman. Ako po si Nastasha. Tatalakayin po namin ngayon ang Mga pinakamasarap na pagkain sa buong Pilipinas mula Luzon Visayas. at Mindanao. Sa Pilipinas. Adobo. Ang adobo ay tinuturing na pambansang pagkain ng Pilipinas. Ang pagkain na ito ay binubuo ng piraso ng manok o baboy na niluluto sa toyo, suka, bawang at paminta. Ang karneng kambing, tupa, mga gulay, at pagkaing dagat ay maaaring gawing adobo. Kaldereta. Ang kaldereta ay isang kilalang ulam sa Pilipinas, lalong-lalo na sa Luzon. Kadalasan, ang karne nito ay kambing na sinamahan ng tomato paste. Ang pinaka-original na sangkap nito ay karne ng kambing, tomato sauce, potato, bell pepper, spices, hot pepper, cheese, liver spread at olive. Ang kaldereta ay nanggaling sa bansang Espanyol nang sila ay manirahan dito sa Pilipinas. At galing sa salitang kaldereta, ibig sabihin kuldur o kaldero. Hindi mawawala sa listahan ng paborito nilang ulam kagaya nito. May bulong di Menudo. Palagi nang kasama ang menudo tuwing may handaan sa pamilya. Kakaiba ang paraan sa pagluto nito dahil may kasama itong hiniwang baboy, sibuyas, kamatis, patatas, carrots, pulang at berdeng sili at pasas. Ang sausawan ay pinalapot ng tomato sauce. Ang hiniwang chorizo de Bilbao at garbanzo ay pwedeng ihalo upang maging mas malasang menudo. tingin mo ihip ng Sinigang. Ang sinigang ay isang lokal na lutuin na may sangkap na karne, isda at shellfish na niluluto sa maasim na sabaw na may kasamang daon ng kamote, kangkong, sitaw, okra, sigarilyas, puso ng saging, ugat ng gabi, hiniwang talong at labanos. Maaaring gamitin ng sampalok, hilaw na mangga, bayabas, santol at kamyas bilang pampaasim. Kung isda ang nais isigang, iso at daon ng mustasa ang ginagamit sa pagluto. ating panahon. Pansit Palabok. Pansit Palabok na kilala din sa tawag na Pansit Luglog ay isa sa mga paboritong pagkain pangmeryenda ng mga Pilipino. Ito ay gawa sa pansit luglog o rice noodles na may halong sarsa na gawa sa katas ng hipon na binudburan ng masasarap na sangkap tulad ng chicharon, hipon at itlog. May sigaw dinggin mo at ubos na ang oras mo. Oras na magpasya kung saan ka. Sa inyo lahat, ako si Philip Berboso. Ang aking tatalakayin ay isa tungkol sa dalawang patok na pagkain sa Kabisayaan. Ang una ay ampaw. Katulad ng rice cakes, mura at sikat sa turista. Nagmula sa Cargar Cebu. Ayon sa mga taga Cargar Cebu, ito ay malutong at masarap. Ang pangalawa ay inasal. Ito ay ang pag-iimbak mula sa toyo at kalamansi. Sa English, ito ang tinatawag na grid. Ayon sa mga taga Bacolod, ito ay sadyang masarap. Jason Garabiles. Ang sasabihin ko ngayon tungkol sa pagkain na sikat sa mga Bisaya. Ang sasabihin ko ay bibingka, rice cake ng Pilipinas. Gawa sa rice flour, asukal, butter, coconut milk. Walang masyadong impormasyon tungkol sa pinagmulan nito pero kahawig niya ang pagkain sa India na nagkangalan din bibingka. Sabi nila masarap daw bibingka kasi matamis. Hinahain pag Pasko. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Justin Limabayaw. Ang aking tatalakayin ay tungkol sa dalawang pinakapatok na pagkain sa Kabisayaan. Una ay kinilaw. Pag-imbak ng sariwang isda sa suka o kahit anong maasim na sangkap, ito ay kinakain ng hilaw. Sinasabi nila na ito ang katapat ng sushi ng mga Hapon. Nagmula ito sa Samar or Leyte. Ayon sa mga taga Samar or Leyte, ito daw ay masarap.
At ang pinakapatok na pagkain sa Kabisayan ay lumpiang ubod. Gawa sa katas ng nyog, hipon at karne. Nagmula ito sa Ilocos. Sinasabi ng mga taga Ilocos na ang lumpiang ubod ay sadyang masarap lamang. Okay na. pupunta Oras na Mag-iba ka ng landas Tayo na sa liwanag. Magandang umaga mga kaibigan. Ako nga pala si David Dorendain at pag-uusapan natin ang 5 patok na pagkain sa Mindanao. Isa dito ay ang beef kulma. Ang kulma ay isa sa mga pagkain na hindi masyadong kilala. Ito ay nanggaling sa isla ng Mindanao, sa timog Pilipinas kung saan ang Tausug, Maranao, Yangkan at mga Mindanao minorities na matagumpay na pumalag sa mga European at American sa pagsakop at napanatili ang pamumuhay ng pagiging Islamic at ang mga kanilang pinaniniwalaan at kanilang mga kaisa-isang kultura sa Pilipinas. Sumunod ay ang baulo. Ang baulo ay isang kanin na niluto sa oven. Ito ay hinahanda tuwing mga festival. Isa pa sa mga sikat na putahe sa Mindanao ay ang lokot-lokot. Ayon sa zomborolls.com, ang zamborolls ay isa sa mga kanin na natatagpuan sa Zamboanga at ang kanilang mga katabing bayan. At minsan, ito ay tinatawag na dya, lokot-lokot, o tagaktak. Depende sa lugar kung saan mo ito kinuha. Sumunod naman ay nasi lemak rice. Kanin na niluto sa gatas ng nyog at pandan. Ang dahon nito ay madalas na nakikita sa Malaysia kung saan ito nabibilang sa national dish nila. Pero sa mga Pilipina, ito ay nababatid na sikat na pagkain mayroong mga hari-raya festivals. Ang huli naman ay Tutallutum, ang the best sa mga Tausug viands. Pero hindi pa alam ng mga tao kung saan ito unang natagpuan. Pero sabi ng ibang Tulatum daw ay isang Tausug na pagkain dahil sa sunog ng nyog. Kakalatan, marami man tayo iba't ibang putahe sa Luzon, Visayas at Mindanao. Masarap pa rin ito dahil galing